ang itinuturo ay clear understanding. At tama po yun. Pero, sino ba ang may clear understanding? Kasi kung may clear understanding ka, nagagawa mo yung pinagagawa ni Lord. Pero kung hindi mo nagagawa, ibig sabihin, malabo sa iyo. Kasi ngayong gabi ay titingnan po natin yung mga totoo, yung tunay na nabaptize ng Holy Ghost. Titingnan natin ayon sa Panginoon, hindi ayon sa tao. Kasi ang tao, ayon sa kanyang ayun kung ano ang kanyang paniniwala. Ayun ang sasabihin niya. Pero meron pa pong mas malalim doon na katotohanan ang patungkol sa bautismo ng Banal na Espiritu. At iyan po ang ating titingnan ngayong gabi. Kasi noong pong nasa Trinitarian ako, ang baptism ng Holy Ghost sa kanila ay kailangan mag-speak in tongues ka. Wala namang masama doon. Kasi doon sa upper room, sa Pentecost, nagtang sila doon eh. Baptism po yun. Nagtang sila. Pero panahon po yun ng second coming. Ngayong third coming, iba po ang tinuturo sa atin ng propeta about baptism. Okay? So, yung iba naman, ang nababaptize daw na slain. Wala namang masama doon. Pero doon po sa Paranaque, meron doong isang church na tuwing linggo, pag naglilihens na yung pastor, na-slain, yung mga ang daming na-slain. Yung pong lugar na yon ay pag may mga panahon na pag high tide, inaabot yung flooring ng dagat. Pag low tide, ang daming na-slain. Pero pag high tide na, walang na-slain kahit isa. Ano ibig sabihin? Kasi kung totoo yung na-slain talaga, kahit may tubig yan, ma-slain yan. Pero na-slain lang kung low tide. Ano ibig sabihin nun? Baka hukus-pokus lang yun. So, napakaraming mga aral na base sa kanilang mga katuruan. So, ngayon pong gabi ay magbukas muna tayo ng Bible sa John 16. Nyo nga? John 16, verse 17. John 16, verse 7. Ano po sabi rito? Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa iyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw, comforter. Sino yung comforter? Holy Ghost. Ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya susuguin ko sa inyo. So, pangako po ito ng Panginoon sa mga alagad. At tayo po'y alagad. At pangako po yun sa isang alagad ang susuguin ng Panginoon. Amen. Okay. Verse 13. Sabi sa 13, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan. So, bukod sa mang-aaliw or comforter, tinatawag din siyang spirit of truth. Okay. Ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, pag ito ay dumating na sa tao, dadalhin ka sa full truth. So makikita mo na ang trabaho ng Holy Ghost, dalhin ka sa buong katotohanan. Kaya pag hindi buong katotohanan yung napuntahan ng tao, walang Holy Ghost doon. Okay, yun sa'yo.
sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ayan. Mga kapahayagan na hindi natin alam. Holy Ghost. Kaya nga, ano ang silbi ng Bible School dyan? Kung ang Holy Ghost pala ang maghahayag, ang magre-reveal. At sigurado ba sila sa Bible School? Revelation ni Lord yan. Kasi ang revelation, mga bagong darating, sabi yan, oh. Ang mga bagay na magsisidating. Ang Bible School, mga lumang aral yan. Yung sinasabi rito, magsisidating. Amen. Okay. Matthew 3:11. Para lalo po nating ito. Matthew 3:11. Ano sabi ni Lord yan? 3. Layo. Tagal. Okay, sabi po dito sa Bible, si Lord na ito mismo. I indeed baptize you with water. Si John po ito, no? Na nagbabautismo sa tubig. Unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So, meron tinutukoy si John dito na magbabautismo niya sa inyo sa Espiritu at apoy. Ako, ang bautismo ko, sabi ni John, binabautismo kayo sa pagsisisi. Water baptism yun. Hindi po yun Holy Ghost baptism yung water baptism. Dahil, sabi rito, ang magbabaptize sa inyo na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Si Jesus Christ yun. So, ang baptizer sa Holy Ghost, si Jesus Christ. Amen. Ayan. Okay, ngayon, tulad po ng punta po tayo sa muna. Bago tayo pumunta sa balikan po natin yan. Sabi po dito sa sa Galatians 3:13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. So ito po yung kalagayan ng tao. Tayo. Kasi sa First Testament ay po ni Moses yan eh. First Testament, law. Ngayon, sabi rito, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So yung mga parusa kasi noong araw, sa Old Testament, ipapako ka sa krus. Kabayaran sa ginawa mo. At sabi niya, yung sumpa na yon, tinubos na tayo ni Lord doon. Kasi wala pong makakasunod sa Ten Commandments. Kasi sabi ni James, sa 10, magawa mong masunod ang siyam, isa lang doon ang pumalya ka, burado. Burado ang siyam. Sa isang mali mo, na hindi mo nasunod. So, mahihirapan ang tao doon. Okay, so, dahil kay Lord, tinanggal tayo doon sa ganong kalagayan. Okay, sabi niya, 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Kasi sa Old Testament, mga kapatid,
hindi po kasama ang hintil sa salvation. So pasalamat tayo na dahil sa pagtanggi ng mga tao kay Jesus Christ, ay inutusan ng Panginoon si Pablo na mangaral sa mga hintil. So, pumasok ang salvation sa atin. O, pasalamat tayo na tinanggihan siya ng Israel. Ha? Sabi niya, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ayun. So, yung kaninang binasa natin, nangako si Lord na ipapadala niya ang Espiritu ng katotohanan. Okay. So, inulit ito ni Pablo, nang sabihin ni Lord John, wala pa si Pablo. 70 AD si Pablo lumitaw eh. Okay? Nabanggit din ni Pablo yung pangako that we might receive the promise of the Spirit through faith. So may pangako si Lord. At ganun din sa atin, may pangako si Lord na matanggap natin ang banal na Espiritu. Oh. Now, dito po sa Smyrnian Church Age. Now, by no means can it be said that the blessing of Abraham is the rebirth and that the promise of the Spirit is the baptism with the Holy Ghost as two separate events. So, ano ito? Magkaiba ba ito? Yung pagpapala na pangako ng Diyos kay Abraham, yung rebirth or pagiging born again, at yung pangako ng Espiritu na bautismo ng banal na Espiritu, ay magkaiba ito. Magkaiba ba ang pagiging born again at ang bautismo ng banal na Espiritu? Iba ba ito? Kasi kung titingnan mo, parang iba. Kasi doon sa John 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom. Pero pagdating doon sa verse 5, except a man be born of the Spirit, ayun, nabanggit ng Spirit, of water and of the Spirit, he cannot enter. So nabanggit na doon yung Espiritu. Doon sa verse 3, wala. Born again lang ang nabanggit. Pero pagdating sa verse 5, binanggit niya, except naman be born of water and of the Spirit. So pagdating dito kay Brother Branham, iba ba ito? Yung rebirth or born again sa baptism? Okay. Tingnan natin kung magkaiba ba ito. Kasi pag ito ay magkaiba, dalawang trabaho natin ito. Kailangan, bukod sa maborn again tayo, kailangan pagsikapan natin mabautismuhan tayo. Okay. Now, sabi po sa now, before we leave this subject, I want to make myself very clear. Andiyan na. Ayun. On what the baptism with the Holy Ghost is according to the Word. Ayon sa salita. Okay. Sabi niya, nais ko niyang klaruhin sa aking sarili kung ano ang bautismo ng Banal na Espiritu ayon sa salita. It is not according to me. So, yung ipapaliwanag ni Brother Branham na baptism, hindi ayon sa kanya. And it is not according to you. It has to be according to thus saith the Lord. Ayun. Ano ang sinasabi ng salita? Iyon ang paniwalaan natin. Kasi maraming haka, maraming kwento. At ang iba diyan, kwentong barbero. Sabi ko nga sa inyo, yung aral natin tama yun. Clear understanding. Pero ang tanong, sino na ang merong clear understanding? Ayun na nga lang sabi nga ng ng 1 Corinthians 13 verse 2. Kahit alam mo ang minsay, ang hiwaga, lahat ng hiwaga, alam mo. Pag wala kang pag-ibig, you are nothing. Oh, paano yun?
Lahat na ng naintindihan mo yung mensahe. Pero wala kang pag-ibig. You are nothing. O, paano yun? Clear understanding ba yun? Pag sinabing may clear understanding ka, narating mo yung capstone. Pag-ibig yun. Hello? So, tuloy muna natin to kasi marami pa tayong tutuklasin dito. It is not according to me and it is not according to you. It has to be according to thus saith the Lord, or we are falsely led. Kung ayon sa iyo, ayon sa akin, at hindi ayon sa salita, baka palsipikado tayo. So kailangan alamin natin sa Biblia kung ano ang tama. Okay. Dito sa kwento ng propeta. To begin with you, will notice that in my meetings, when I have finished preaching an evangelistic service or some teaching message, I cast the net and invite a response from the people. I ask them to come forward and receive the Holy Spirit. So pag nangangaral ang propeta, pagkatapos yung mangaral, ini-invite niya mga tao. Gusto niyo bang tanggapin ang banal na Espiritu? Lumapit kayo. So yun ang kanyang I mean for the sinner to come forward and be born again. Ayan. So ang layunin niya, kaya ini-invite niya mga tao para ma-born again. O yun, patatanggapin niya tulad ng ating ginawa. Kailan nyo na tumanggap yung mga kabataan? O, sa Bulusan, sa Ambunaw. So, ini-invite niya ang tao na ma-born again. Okay. Pero nabanggit niya yung I asked them to come forward and receive the Holy Spirit. Yung pangalawa niya, ma-born again. Yung invitation niya, ma-born again ng tao. Okay. Which is to be baptized into the body of Christ by the Holy Ghost, which is exactly what took place at Pentecost. Ang kinuha niyang Pentecost. When the church was launched, in other words, to be born of the Spirit is to be truly baptized. Yung rebirth. Yung sabi niya rito, to be born of the Spirit, ito po yung rebirth. Born again. Okay. To be born of the Spirit is to be truly baptized with the Holy Ghost. It is one and the same. Pareho lang pala yung pagiging born again. Kung tama yung lapat sa iyo ng salita. Holy Ghost baptism and born again, it is one and the same. Hindi ito galing sa akin. Galing ito sa propeta. So, ibig sabihin, kailangan na itama mo yung pagiging born again mo. Hindi yung head knowledge. Kasi marami head knowledge lang. Nangangaral, okay, magaling silang mangaral, pero pagdating sa katotohanan, hindi siya totoo. Bakit? Kasi yun nga sabi ng Paul, pag wala kang pag-ibig, you are nothing. Hindi mo mararating yung capstone. Kasi, ano sabi niya? In other words, to be born of the Spirit is to be truly baptized with the Holy Ghost. Okay, now, Acts 19. Taas mo. Ito, meron ditong question sa mga alagad. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. So pagdating ni Paul sa Corinto, ay dumaan siya doon sa upper coast, papuntang Ephesus, at nakatagpo siya ng mga disipulo, mga alagad. Mga naglilingkod kay Lord. Believer ito. Okay.
He said unto them, tinanong niya, yung mga taong nakita niya, have ye received the Holy Ghost since ye believe? Anong tanong ni Paul? Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu nung kayo'y maniwala? Ito ang sagot nila. And they said, unto have so much any Holy Ghost. Oh. Mga pili po ito. Pero hindi nila alam ang Holy Ghost. Ano ito? O, di ba? So, kaya ang tanong ni Paul, natanggap niyo ba ang banal na Espiritu nung kayo'y sumampalataya? Wala kaming balita sa Holy Ghost. Hindi namin alam. O, biro mo yan. Believer, hindi mo alam ang Holy Ghost. O, believer po ito, ha? Kasi sabi sa verse 1, and finding certain disciples. Mga mananampalataya ito, pero hindi nila alam ang Holy Ghost. Nasa rin kalagayan ngayon ng marami. Sinasabi lang nila, pero ang totoo, wala naman talagang Holy Ghost sila. Kasi, ano sabi kanina, i-guide ka ng Holy Ghost sa tama. Pero kung ang pinupuntahan mo, mali, iba ang sinong ghost ang nandyan? Baka bad ghost yan. Di ba? Oh, sabi niya. And he said unto them, and to what then were you baptized? O isang kayo na bautismuhan? Kung ang mga believer to, hindi nyo alam ang Holy Ghost, isang kayo na bautismuhan? Ano sabi na? Unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Ayun. Nabautismuhan sila. Ni Juan. Ibig sabihin, bagamat sila ay nabautismuhan, sumampalataya, walang Holy Ghost. Amen? Sabi niya, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. Pagsisisi lang yung baptism ni John, saying unto the people that they should believe on Him. Sino yung Him? Jesus. We should come after Him. After ni John. That is on Christ. So ang baptism ng Holy Ghost, si Kristo ang magbabautismo. Amen. Oh. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Meron ba sinabing second baptism sa water? Kasi yung water, repentance. So ibig sabihin, hindi sila nagpabautismo dito sa water. Kasi tapos na silang mag-repent. So anong baptism ito? Kasi nagpabautismo sila. Saan? They were baptized in the name of the Lord Jesus. So ang magbabautismo sa kanila ng Holy Ghost, si Jesus Christ. Hindi na tubig. Tapos na yun eh. O ano, lumusong pa ba sila dito? Tapos na yung repentance nila. So ang kailangan na lang nila, baptism sa Holy Ghost. There it is. Paul asked, have you received sins? Have you received sins? Not when you believe. So, ibig sabihin, na nung nanampalataya sila kay Jesus, ano ang ginawa nila? Bakit hindi sila nabaptize? At bakit marami ring hindi nababaptize ng Holy Ghost? Tingnan po natin dito. And there is a great difference there. For it is after we believe. So ang baptism is after we believe. Hindi since. Okay, sabi niya, for it is after we believe that we receive. Kasi tingnan niyo pong ang mga alagad, ang tagal nilang naglingkod kay Jesus Christ. 3.5 years. Wala pang Holy Ghost. Kailan nila tinanggap ang Holy Ghost? John 20 verse 22 to 23. Tingnan natin. Tapos na po ang resurrection dito. John 20, 22.
Okay, tingnan niyo ha. Ilang taon na silang nanpalataya, pero wala pang Holy Ghost. Okay. John 20 verse 22. O, tingnan nyo Ayan na. Sabi po ng 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ayan After na po ito ng resurrection ni Lord. Wala pa pala silang Holy Ghost. O, di ba? Believer na sila. O, bakit wala pa? Natanggap lang nila dito sa oras na ito. Ha? Okay, Sabi niya? And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Doon lang sila nakatanggap. Papaalis na si Lord noon. Kaya pala sinabihan niya na susuguin ko sa inyong Holy Ghost pag Pero, para guide na. Pero sa oras na ito, before na umalis si Lord, hiningahan na. So ang Holy Ghost pala, hininga ni Lord. Bakit? Ano sabi rito? And when he had said this, he breathed on them. Magandang kasama si Lord. Tuwing hihingahan ka, Holy Ghost. Guys, receive ye the Holy Ghost. O ngayon, tingnan niyo po nung umalis na si Lord, dito, yung mga alagad ang nakatanggap, yung iba hindi. Ngayon, kung atin pong doon sa upper room, nung sabihin nila na maghintay kayo, napakarami po nila ng mga sympathizer, believer. Pero ang nakapagtiyaga lang, 120. Sila lang yung buong tiyaga na naghintay. Kasi ang baptism, sabi ni Lord, yung word na Pentecost is 50th day. So, ikalimang pong araw, mula na mag-resurrect si Lord, doon dumating. Yung iba hindi na nakatiis. Ang naiwan lang 120. So, ngayon, dito ba sa atin matiisin? Palagay nyo? Matiisin? Kasi ang nabaptize lang, yung mga matiisin, nagtiis sila. Mula resurrection hanggang dumating ang Holy Ghost, 50th day. O ngayon, yung mga nagtitinda ng scramble, umalis na Mabuti yung mga driver na iwan. Nakuha niyo ba? Ewan ko yung mga nagko-construction kung nagpaiwan. Nakuha niyo? Okay. Ngayon, tingnan niyo sa verse 23. Pagkatanggap nila ng Holy Ghost, ano ang payo ni Lord? Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Grabe ang power ng may Holy Ghost, Ang patawarin nyo niya, patatawarin sa langit. Yung ayaw nyong patawarin, hindi ko, matindi Ibig sabihin, ang kapatawaran nila nasa atin. Kung sabihin natin itong mga taong, kung may kagalit ka, Brother Fidel, hindi kita patatawarin. Hindi yung patatawarin. Nakasalalay pala sa iyo yung kapatawaran niya. Grabe ang may Holy Ghost, sino ang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatawad siya na. Sino ang hindi niyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngayon, kung may Holy Ghost ka, ito ang kalagayan mo. Mayroon kang, kasi judge ka nga
Amen. Balik tayo sa propeta. Sabi niya, and there is a great difference there, for it is after we believe that we receive. Parang kung bibili ka ng isang bagay, alang ang unang ibigay sa iyo yung binili mo. Paano ba, Brother Badong? Alam mo, bibili ka ng bakal, simento. Paano? Ibibigay mo na sa iyo? O na yung bayad? Bayad mo na. So dito naman, kailangan mo ng sumampalataya ka, yung totoo. Kasi maski sa healing, yung taong hindi naman sumasampalataya, nagbabakasakali lang, hindi po yan gagaling. Pero kung, tama yung ginawa mo, Brother Badong, na sumampalataya ka, gagaling ka. Kasi hindi naman tayo ang magpapagaling. Yung pananampalataya niya ang magpapagaling sa kanya. Sabi niya, Ephesians 1:13 is an exact word repeat of what happened in Ephesus according to Acts 19. In whom ye also trusted. Ayan. So ang believing, isabay mo yung trusting. Hindi yung basta ka lang naniwala. Tiwala, parang ganito yung madalas natin yung example. Sabi nung tumutulay sa alambre, sino ang naniniwala sa inyo na kaya kong tumulay dito? Lahat, palakpa, naniniwala kami. Sino ang naniniwala sa inyo na kaya kong tumulay? Mataas yun. Kaya kong tumulay dito, may pasan-pasan na tao. Ay, naniniwala kami, napanood na namin. Kung ganon, ikaw na naniniwala, halika. Papasanin kita, magtutulay tayo. Pumayag ba? Walang tiwala eh. So kung may tiwala siya doon, sasama siya doon sa tulay. At iyan ang kalagayan ng maraming Kristiyano. Naniniwala pero walang tiwala. Paano yan? Kaya sabi ni Paul dito, whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. Matapos nating marinig ang mga salita, hindi magtitiwala ka na totoo yan. Kahit anong mangyayari yung nais mo. Iyan pong pagtitiwala sa Diyos. Na ang Diyos hindi sinungaling. Pero kung nagbabakasakali ka lang, saan ang tiwala doon? At yan ang kalagayan ng marami. Naniniwala, pero pagdating sa tiwala, wala. Dai. Ayan? The gospel of your salvation, sabi niya, in whom also after that ye believe. Not when ye believe. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Paano ito? After. At ang ginamit dito ni Paul, trusted or trusting. Yan po ang faith. Nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? Now here is my point. Too many of our modernists and even our fundamentalists, so-called, believe unto salvation at a certain specific time, which in many cases is called making a decision. And that has been called receiving Christ or being born again. Now to receive Christ, ano yan? Now to receive Christ is to receive His Spirit. To receive His Spirit is to be born again. Okay? To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Ghost. So, iisa ito. These folks believe. That is wonderful. But they stop there. Kaya pala, hindi sila nabaptize noon. Tumigil sila sa pananampalataya lang. Hindi, parang ganito. Yung pong panahon ni Pablo ay
alam natin na bawat age nagpapalit. 7 church ages yan. Ngayon, nung dumating na si Irenaeus, maraming hindi nagpatuloy. Nagdenominasyon na sila. So yung mga nagpatuloy sa liwanag, iyon lang ang nabaptize. Lumipat sila kay Irenaeus kasi ito yung bagong dating. So, sabi niya dito, okay? Now, to receive Christ is to receive His Spirit. To receive His Spirit is to be born again. To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Ghost. These folks believe. That is wonderful. But they stop there. Tumigil na yung iba doon kay Paul. Hindi na sila nagpatuloy. Ngayon, nagtapos ang Laodicea. Ngayon, nasa na? Lumipat na. So, ang mababaptize lang dito, yung tumulay sa last message na ito, sa third coming. Walang mababaptize sa second coming, mga kapatid. Kasi kung nabaptize sa mga yan, nandito sana kasama natin ang mga yan. Wala po sa kanilang nabautismuhan. Naniwala lang sila sa propeta. Pero hindi sila nagpatuloy. Nag-stop na sila doon. Ang baptism, mga kapatid, nandito ngayon. Kasi ang the Word was God. Paano yan? Asang-asa din sila. Ay, baka pag nag-usap kayo, baka mali tayo. Ano sabi rito? To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Ghost. These folks believe. Okay? But they stop there. You receive the Holy Ghost after you believe. It has always been that way and always will be. Hindi yan magbabago. Kailangan nandun ka sa mensahe ng panahon. Amen. Okay, ngayon. At ulitin ko, kahit na nasa mensahe ka, kung hindi naman talaga totoo yung pagtanggap mo sa Panginoon, yung clear understanding, sabi ko nga sa inyo, ang clear understanding, yung kung naintindihan mo yung salita, nagagawa mo. Pero kung hindi mo nagagawa, asan ang clear understanding doon? Ibig sabihin, hindi mo naintindihan, kaya hindi mo ginagawa. Sabi rito, going beyond the camp. Sabi ni Lord, Jesus said, ayun, let every man's word be a lie. Wala po sa ating totoo. Maliban kung ang salitang sinasabi mo, itinulay mo sa salita niya. Pero kung sa atin magmumula at hindi galing doon sa Diyos, puro kasinungalingan po ang atin. Kasi sabi ni Lord, let every man's word be a lie and mine the truth. Yung salita lang niya lang ang totoo. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So you see, they go beyond the camp of God's word to find their answer. Like he did Eve in the Garden of Eden, Satan has done the same thing today. All right, we find that people are persuaded to their dogmas and creeds without a camp, and their camp of dogma and creed. They have a camp also, and that puts them into his camp. His, anong camp ito? The camp of education. Yan ay yung sa Eden, tree of knowledge of good and evil. Camp of theology, camp of works, camp of doctor's degree, camp of educational, camp of personality, everything. That's against God's word, camp. Hindi yung camp ni Lord. So, and tanong, kasi mabuti po dito sa grupo namin, mga kapatid, dito ko nakita yung humility. Wala din itong, na-observe ko ito, wala talaga ditong leader-leader. Ang turing dito, halimbawa, ikaw, ang tingin ko sa iyo mas mataas ka sa akin. Siya din ganun din ang tingin niya sa akin.
So wala ditong mataas ako sa Kanya. At iyan po ang Espiritu ni Kristo. Humility. Ano yung sabi niya? Kasi yung iba dahil mataas ang aral, gusto leader. Yan ang totoo. Ayaw niya magpatalo. At maraming ganon, pag mas malaki ang kanyang church, maraming membro, gusto niya siya ang leader. Dito, walang leader dito. Sung leader, meron. Ha? Dahil sabi niya, against God's word. Ito. Amen? Okay, sabi niya. What is it that caused this misunderstanding? Ano ang dahilan ng hindi pagkakaunawa? Ng mga hindi naunawaan? The answer is experience. Kasi, ang baptism, kasi ako, nung ako na-baptize, ang experience ako, nagtatangs ako, experience. Ang tanong, nasa Bible ba? Nasa propeta ba yan? Kasi si Brother Branham, hindi naman siya na-explain. Ang totoo niyang bautismo, sabi nila, ma-explain ka sa Holy Ghost. Kaya ang alam kong na-explain sa Bible, yung humuli kay Jesus Christ, natumba mga yun eh. Mga kontra ni Jesus Christ natumba, nung hinuhuli siya. Pero yung baptism ng Holy Ghost, wala sa Bible na natumba. Pero dito sabi niya, the answer is experience. We have gone by experience and not the word. So sa word tayo tumingin, hindi sa experience ng tao. Ngayon, kung ang experience nakatulay, pwede. Ang kaso, saan mababasa na kailangan ma-explain ka, matumba ka, yun ang experience nila eh. Away with experience as your measuring line. Lumayo ka dyan sa mga ganyang klaseng sukatan. There is only one plumb line, only one word, and that is the word. Sa word tayo. So noon, sa Pentecost, nagtang sila. Sa kanilang panahon yun. Pero, nasa ibang panahon tayo ngayon. At ang propeta lang ang pinagkatiwalaan ni Lord ng tamang word. Kung ano ang baptism na itinuturo sa tao. Amen. Okay. Now we have been constantly saying that the true evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age in which he lives. Ano raw? Ang true baptism? Yung pagtanggap mo sa mensahe ng panahon. O paano mababaptize ang second coming nito? Ang word ngayon is third coming. Ang mensahe ngayon. Paano sila mababaptize nito? Sabi nito, now we have been constantly saying that the true evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age in which he lives. Ano ang mensahe sa panahon ito? Dito ka tayo nabubuhay. Third coming. So, pag wala ka sa third coming, never na makatanggap ka ng baptism. So, mapalad na nasa third coming tayo, mga kapatid. Mapalad tayo. Last. Ito. This is the whole of our problem. Right here. People repent of their sins. They get baptized in water. But they don't go on and receive the Holy Ghost. Hindi sila nagpatuloy. Stop na sila doon. You believe unto receive the Spirit. Believing on Jesus is the step in the right direction. Ano sabi? Believing on Jesus is the step in the right direction, which is toward the Holy Ghost. Patungo sa Banal na Espiritu. But the people is stopped there.
O paano? Na huminto na sila doon sa second coming. Hindi na sila nagpatuloy. At kung magpatuloy man tayo mga kapatid, ay tiyakin mo ang sarili mo na talagang solid believer ka. Kasi the word believing is following. Kung naniniwala ka kay Kristo, sumunod ka. Pero kung wala ka namang sinusunod, hindi ka follower, hindi ka believer. Sabi niya, they go as far as water and then stop. They believe and then stop. The Bible does not say that ye receive when you believe. It is, have you received the Holy Ghost since ye believe? The exact and literal translation is, did you, having previously believed, receive the Holy Ghost? Ibig sabihin, after you believe, diyan darating ang Holy Ghost. So katulad yan, naniniwala ba sila sa third coming? Hindi. Yun nga naniniwala, tagilid pa eh. How much more sila na hindi? Unbeliever po sila. Second coming is unbeliever, mga kapatid. Ako na magsabi niyan. Kasi kung believer ka, dapat andito ko sa mensaheng ito. Okay, sabi niya. That is what is wrong with our fundamentalist. Ito pa mabigat. They have no power for they stop short of Pentecost. Oh. Pentecost is power. Kaya wala niya silang power dahil tumigil sila. Paano ito? Mensahe ito ng propeta, mga kapatid. So sana ay at ako po'y natutuwa sa testimonyo ni Brother Badong na sumakit. Apo mo yan, Brad? Anak? Sumakit ang ngipin. Kasi kung ipapatawag mo pa ako, abala yun. Malayo yung bahay mo. Nandyan naman sa'yo sila, tatawagin mo pa ako. Believe. Only believe. Ayan na. So kaya, sana lahat tayo na bahagi ng iglesia sa lugar na ito, lahat tayo, ang power ng Diyos magmanifesto. Awit.